Ayan po mga kabida, so magandang oras po siya lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Ito hong nangyari po na kudita diyan po sa Senado kahapon po mga kabida. Kung saan po nagpalit na naman po ng liderato mga kabida po. Alright, in the person of Senator Win Gatchalian mga kabida. Hinirang kasi siya ng grupo po ni Senator Tito Soto bilang acting Senate President. At the same time, siya rin mga kabida ang Senate President pro tempore, kapalit po ni Senator Lorin Diganta po. Bakit nangyari po yung takeover po kahapon din po sa Senate, mga kabida? Dahil ho sa pagsipot mga kabida ni Senator Chis Escudero. Nabigla po ang lahat, nung nagpakita po si Senator Chis po kahapon, mga kabida. Alam naman po natin na miyembro po ng grupo po ni Senator Alan Peter Cayetano, ito pong si Senator Chis. Pero nagpakita po siya kahapon mga kabida, kaya nagkaroon daw sila ng quorum. Yung 12, mga kabida, constituted as quorum according to the new majority, mga kabida. Kaya yon, nag-elect po sila ng bagong opisyalis po mga kabida, including yung mga bagong chairmanship po mga kabida ng mga komite dyan po sa Senado. Alright? Now, ini-insist po ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal yung ginawa po ng grupo po ni Soto, mga kabida. Okay? Dahil unang-una po, hindi ho pwedeng palitan ang Senate President dahil malinaw po sa ating saligang batas, na kailangan po nila ng simple majority, which is 13. Okay? Out of 24 total members of the Senate, mga kabida. Okay? At yung ginawa po nilang session kahapon, since wala hong quorum, ay illegal at unconstitutional daw yun. Dahil malinaw po sa ating saligang batas, mga kabida, na ang determination of quorum ay 13 pa rin. Ngunit, 12 lang po sila kahapon. Pero itinuloy pa rin, mga kabida, yung session. So, lahat ng mga actions na ginawa doon nila kahapon mga kabida ay maituturing daw na illegal at unconstitutional po, mga kabida. Ngayon, ang tanong, bakit po ginawa po ng grupo po ni Senator Tito Soto yung session po kahapon, mga kabida, at yung pagpalit po ng mga chairman ng mga komite, yan po sa Senado. At naglagay po ng kanilang bagong chairmanship po, mga kabida. Okay? Now, ang ginawa pong batayan po ng bagong majority mga kabida ay ito pong Supreme Court ruling, okay, kung saan nangyari po ito 1949. Ito pong Avellino versus Cuenco po mga kabida. Alright? Dahil nung panahon yon, okay, pinalitan po mga kabida ito pong si Senate President Avellino ni Senator Cuenco po mga kabida. Okay, na miyembro po ng Nationalista Party. Bakit nangyari yung palitan po ng leadership during that time? Kasi umalis kasi itong si Avellino, hindi po niya tinuloy ito pong session. Kaya nga, pinagpatuloy po ng grupo po ni Cuenco po, mga kabida, at nag-elect po sila ng bagong Senate President. At ito po ay sa katauhan po mga kabida ni Senate President Cuenco. Ngayon, nakarating po ito sa Korte Suprema, mga kabida, dahil nagsampa po ng petisyon, ito hong si Avellino. Okay? For purposes of determining the quorum, mga kabida, ang sabi po ng Korte Suprema, tama po ang ginawa ng grupo ni Cuenco. Dahil ang ginawang batayan po nila, mga kabida, yung 1935 Constitution, which is magkaiba po, mga kabida, sa 1987 Constitution. Alright? Marami hong mga eksperto po, mga kabida, na react sa social media patungkol ho sa nangyari po kahapon. At isa po dito sa mga nag-react po, mga kabida, ay ito hong si Attorney Raul Lambino po. Sinabi po ni Lambino na illegal at unconstitutional daw, mga kabida, yung ginawa po ng grupo po ni Senator Tito Soto kahapon. At pakinggan muna natin, itong panayan po ng SME9 sa kanya, kung bakit nasabi po niyang illegal at unconstitutional yung pagpalit po, mga kabida, ng liderato at pagsagawa po, mga kabida, ng session, kahit na po hindi po sila umabot po sa quorum, mga kabida.
Ang sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailik nga raw si Senator Sherwin Gatchalian. Ano ang basihan nito? Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Importante yung salitang all. No? Ayan ang provision ng Section 16, Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members. Majority of all its members, 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house may by a majority of each members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 6, Section 16. Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Avellino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit eh. It is a 1949 case at doon sa provision ng 1935 Constitution, yung election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members, kundi majority of the members thereof. So, yung Avellino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Avellino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. So practically, 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time. Yung isa pang ang senador ay nasa hospital. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr., na wala doon din sa session. So, yung 12 na Nacionalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at na-elect nga si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama, sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. At ito ngayon, paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so kasi even in the determination of quorum, which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof, can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa hindi mo mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators in the Philippines right now. So sa tingin ko, questionable yung naganap na session kanina at yung pagka-elect ni Senator Gatchalian, whatever position he was elected at, ay violation yan
ng ating 1987 Constitution. Ayun, malinaw po, mga kabida. Sa tingin po, ni Attorney Raul Lambino, unconstitutional at illegal po yung ginawa po mga kabida ng grupo po ni Senator Tito Soto, malinaw po sa ating saligang batas, na yung simple majority po, mga kabida, the constituted quorum po, ay 13. Okay? Although, hindi po sinabi doon, unlike doon po sa election of the Senate President na of all members, kahit na po majority of members of each house, meaning Senado at saka House of Representatives, mga kabida, malinaw po na 24 po, ang tinutukoy po doon. Kasi ang kasalukuyang membro po ng Senado po ngayon, mga kabida, in the Philippines, nasa 24 po. Okay, tama po itong si Attorney Lambino, kung ang tinutukoy po nila na wala po si Bato at hindi po mahagila po, mga kabida, hindi naman po ibig sabihin na nasa ibang bansa po ito, mga kabida. At wala naman pong report na nasa ibang bansa po ito. Okay, para po sabihin mga kabida na nawalan po ng jurisdiction po ang Senado, po. Okay? So, sa tingin po ng ilang mga eksperto, illegal at unconstitutional po yung ginawa po mga kabida ng grupo po ni Senator Tito Soto. Kaya nga hanggang ngayon, ini-insist pa rin, mga kabida, ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang legitimate na Senate President, po, mga kabida. Although, in-acknowledge yan, mga kabida, na ang Senate President hanggang ngayon ay itong si Senator Alan Peter Cayetano, po, mga kabida. Pero, as to the determination of quorum, yung ginawa po ng mga miyembro po ng bagong majority, mga kabida, kahapon, kung saan po ay nag-conduct po sila ng session, para lang po palitan ito kung mga chairmanship po, ng mga komite, then po sa Senado, ay illegal daw ito, mga kabida. And most probably, baka bukas po, magsasampa po ito ng petition, mga kabida, then po sa Korte Suprema. Okay? Dahil, malinaw po sa ating saligang batas, unlike dun sa 1935 Constitution po, mga kabida, hindi daw malinaw yung provision po. Okay? Nung nangyari ho kay Avelino versus Cuenco, mga kabida, kaya daw nagkaroon po ng desisyon ang Korte Suprema during that time in favor kay Cuenco dahil technically, yung numbers of senators na nandito sa Pilipinas, according to Attorney Lambino, ay nasa 23 lang po. So kung tutuusin po, ang simple majority dyan, mga kabida, is 11. Kaya nga, since 12 po, yung grupo po ni Cuenco during that time, natural, constituted a quorum, mga kabida. Diba? Kaya, sabi po ng Korte Suprema during that time, tama po ang ginawa ng grupo po ni Cuenco. Okay? Kasi naayon po sa 1935 Constitution po, mga kabida. Ngayon, okay? Yung ginawa po ng grupo po ni Senator Tito Soto, mga kabida, kung saan tinake over po nila, ito kong Senate leadership. Alright? May tuturing ba ito na naaayon po sa 1987 Constitution? Particular na po sa Article 6, Section 16, mga kabida. Diba? So, mahaba-haba ito kong legal battle na ito, mga kabida. Pero, malinaw po sa sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po, mga kabida, na ngayong araw, despite na meron na pong inelect, ito kong grupo po ni Senator Tito Soto, bago chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, tuloy pa rin yung pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee under Senator Dante Marcoleta ngayong araw, mga kabida. As to makakapasok ba sila sa Senado, okay, para dun ho gawin ang Senate investigation, mga kabida, considering meron na pong kinikilalang bagong leader ang Senate, mga kabida, po, okay? That remains to be seen, okay? Ngayong araw po, mga kabida. Okay? Abangan po natin yan kung makakapasok ba ito kung si Senator Dante Marcoleta at ng kanyang mga miyembro sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee para ho mag-conduct po ng investigasyon ngayong araw patungkol ho sa flood control project scam, mga kabida. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.